Iniinda po ng mga biktima ang droma mula sa malagim na pamamaril. Diyan po yan sa Tacloban sa Leyte. Nakaratay sa ospital at balisa pa rin ang isa sa grade 10 student. Tinamaan po ng bala sa kanang paa ang biktima. Ang kwento ng ina ng biktima, i-discharge na sana ito kahapon pero hindi natuloy dahil iniinda pa rin ang kanyang anak ang sakit. Ang grade 9 student naman na lalaki nasa intensive care unit pa rin po ng ospital matapos pong tamaan ng bala sa pusod at tumagos sa tagiliran. Bumubuti naman na ang kanyang kondisyon pero matindi rin ang naging trauma sa bata. Naglagay naman po ng memorial sa loob po ng San Jose National High School para sa tatlong estudyanteng nasawi. Samantala wala pa ring pasok sa eskwelahan kung saan nangyari pong pamamaril at sa dalawang iba pang paaralan sa Tacloban. Isinasailalim po sa psychological first aid ang mga guro, estudyante, maging ang mga magulang ng eskwelahan. Alas 6:44 na po ang ating tamang oras ngayon. Nagpatupad naman po ng cellphone ban sa paaralan ang bayan ng Dumahog doon sa Cebu. Bawal pong magdala ng cellphone ang mga estudyante sa loob mismo ng paaralan. Kukumpiskahin daw po ang cellphone ng sino man pong magdadala. Magkakaroon din po ng curfew sa mga internet cafe. Hanggang alas 8 ng gabi lamang, maaari po ang mga grade 10 students bababa. Habang hanggang alas 10 po naman ng gabi ang ilang pang menor de edad. Ito'y bahagi po ng paghihigpit ng seguridad ng ilang paaralan. Bunsod nga na nangyaring trahedya sa Tacloban City. Katatapos lamang pong graduate sa kolehiyo ng biglang barilin ng isang lalaki sa Davao de Oro. Humandusay po sa kalsada ang lalaki. Pagkatapos siyang barilin ay agad ding tumakas ang gunman. Nagsasagawa na po ng backtracking ang mga otoridad para matunto ng suspect. Inaalam pa ang motibo ng krimen. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang biktima. Ayan. Saan ba kumukuha ng mga baril itong mga batang ito? Bugbog sarado po naman ang isang binatilyo sa Cebu matapos nga pong madamay sa away ng kanyang mga kaibigan. Nakita pa ang pananakit sa biktima sa tapat ng isang gate. Hindi na po nakita sa video pero tinutukan umano ng baril ang 14 anyos na biktimang si James. Pumalya raw po yung baril ng kalabitin ng isa sa mga suspect kaya hinampas na lamang ito sa ulo ng biktima. Ay talagang may intent to kill. Ayon po sa nanay ng biktima, may mga nakakaalitan daw umano ang mga magkakaibigan nang dahil po daw sa basketball at nadamay lamang ang binatilyo. Nahuli po naman ng mga pulis ang 3 sa 15 binatilyong sangkot sa naturang pambubugbog. Samantala, arestado pong isang lalaki sa Iligan City na nambubugaw daw online ng ilang menor de edad. Inaalok daw ng suspect sa mga parokyanong Pinoy at dayuhan ng mga biktima kabilang po ang ilang menor de edad. Nasagip naman ng mga otoridad ang 2 babae. Ang isa sa kanila napag-alaman pang kapatid ng nobya ng anak ng suspect. Sa investigasyon, pera at pagkain po ang pakonsuelo ng suspect para mahikayat niya ang mga biktima na gumawa ng kahalayan. Sa social media raw, kinokontak ng suspect ang mga ibinubugaw nito. Na-turn over na po sa DSWD ang mga nasagip na biktima. Maharap naman po ang suspect sa kasong human trafficking. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.